Yan sila. Alam, magandang gabi po. Magandang gabi at ngayon ay araw ng linggo. Happy Easter sa lahat. Ngayon, ang natulog lang po ako, nanaginip ako. Ang panaginip ko matindi. Presidente na daw si Sara. Panaginip lang yan ha. Okay, ganito po kasi yan. Kung bakit ganun panaginip ko, hindi ko naman alam. Siyempre, sumagi lang yan sa siguro. May naniwala ba dito sa mga panaginip? Ang panaginip ko po ay bago man lang ma-impeach si Sara, magiging pangulo na si Sara. So ano kaya ang mangyayari sa impeachment kung maging pangulo na si Sara? Yan ang tanong na naman. O Andrea Guico, may bibeng eh. Okay, sa Singapore ka na ngayon ha. Isang araw sa Malaysia ka pa. So anong mangyari ngayon kung si Sara na pangulo? Ang unang nakita kong mangyari, takbuhan. Takbo sa pagtatago ang mga taong may kasalanan. Gaya ni, ang pinakaunang tatakbo yun, alam ko siya, no? Si Romualdez. Tapos, ang mangyari dyan, matataranta yung mga kasapi ng mga Justice Committee. Pinag-usap panguna ni Congresswoman Jerbel Locaret Luistro. Pinagpipilitan ng impeachment na ipipilit. Bakit pipilitin kung talagang ano kayo? Kung talagang patas kayo, bakit nagmamadali? Yan ang tanong. Nagmamadali kayo. Ganito yung impeachment na status tayo. Status hearing tayo. Tayo halimbawa, hearing tayo ngayon. Ang status sa ngayon po, ang totoo yan, lang sila ebidensya. Ano ang katibayan ko kung bakit kulang? Nagpapasabi na pa eh. Hindi sila magpapasabi na kung sapat na ebidensya nila. O magandang kapatid ko. Kumusta Neng? Ay nakatulog ako eh. Nanaginip ako na si Sara na daw presidente. Kung ang paano man nangyari, kung mangyari ang panaginip ko o hindi, ay that remains to be seen. Basta ang assumption natin, pag magiging pangulo si Sara, ay ano kaya ang dahilan ba? Siyempre, isa lang dahilan, baka nag-resign na si Bongbong. Pangalawang dahilan, ay may chismis, sabi ni Attorney Gwenson, ay nangangamoy St. Peter na daw. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Attorney Gwenson, kung anong ibig sabihin niya moy St. Peter na. Iba naman, ilalabas ito, may maraming mga kwento ngayon. Actually, maraming mga kaibigan ako nasabi, may stage 4 na daw. Ano ba yung stage 4? Pero marami namang ibang kaibigan ko na nag-text sa akin, nag-ising ko, nabasahan ko, may cancer daw. Cancer of the colon. Ang colon, cancer po sa tiyan yan. Na ang ibig sabihin po ay pwede ba mangyari yan? Sa tingin ko, hindi naman ako doktor, pero may malapit po na bagay na konfirmado na malapit-lapit na pwede magkakaroon ng cancer of the colon. Colon kasi sa tiyan yan eh. Sa ilalim na sulutan natin yan. Mismo direktamente sa ating intestine yan. At alam naman natin na ginagamot nung ilang na 3 months or bago mag-January ay dinayagnos si BBM na meron siyang diverticulitis. May colitis. Pag may tis kasi sa dulo, ibig sabihin ng tis, ayan ay namamaga. Pag tis, ibig sabihin bakit tis? Tagalog ba yun? Hindi man Tagalog, pero para may relasyon sa tiis. Diverticulitis. Anong pa bang iba? Diabetes. Anong pang iba? Appendicitis. Lahat ng tis, delikado. Kaya kung appendix may problema, appendicitis, tinatanggal ang appendix.
Yung diverticulitis, ayon sa pagkakaunawa natin sa paliwanag nila, mismo sa kay Team Bungbong, galing kay Auntie Claire, ay kung ginator ni Rani Libayan na si Miss Anli Sabaw. Isang araw, nagkaroon din to ng chismis na sila na daw ang mayroong romantic relationship sa gitna ni Auntie Claire at ng isang spokesman, parehong spokesman sila. Si Auntie Claire, spokesman ni BBM. Tapos ito naman si isang spokesman sa Department of Justice na si Attorney Polo Martinez. Aba, nilabas ni Kipi Chu, isang vlogger na mga pro Duterte vlogger na taga Samar, Oray. Nilabas niya, ganda ng katawan, matipunong katawan ni Attorney Polo Martinez, may six-pack pop ab. Grabe, abat parang boxer ang katawan. So yan siguro ang gusto ni Auntie Claire. Pero dininay naman ni Auntie Claire. Siguro maaaring meron na mamagitan na mga malagkit na tinginan, pero hanggang doon na lang yan. At sabi naman ni Auntie Claire ay tapat siya sa kanyang asawa. Tapat din siya na bilang nanay ng kanyang mga anak. Kaya nga siguro ang team song siguro ni Auntie Claire, tapat ang puso ko, di ako magbabago. Siguro ganun nga siguro. Pero balik tayo sa kwento. Napanaginip ko na paano kaya kung si Sara ng presidente bago man lang siya ma-impeach? Anong mangyayari sa impeachment? Yun ang tanong ko. Una, sigurado ako maninikluhod sila ni Jervin Luisto. I-withdraw nila ang kanilang impeachment. Bakit? Kasi number one po talaga. Hindi man natin itatanggi ang katotohanan. Ang mga kasapi ng Justice Committee, sila po ay gagamiting gamit para i-weaponize nila yung impeachment na reklamo laban kay Sara at ang target nila ay kailangan matanggal si Sara. Kaya gusto nilang mangyari. Ang problema nila na alam naman nila ay kailangan nila ng 16 na boto ng senador para matatanggal si Sara. So, yan ang problema nila. Bakit naging problema? Kasi, pag magbilang ka, sa ngayon tayo magbilang, kung ilan ang mga senador na buboto sa kanila. 24 ng senador natin, kailangan 16 ay buboto na tatanggalin si Sara. So, kailangan ng mga nila ni Luistro, kailangan na matinding ebidensya para makumbinsi ang 16 ng senador. Ano naman ipapakita nila? Mamaya natin pag-usapan ang merito ng kaso. Ito na lang. Ang 16, sino bang 16? Siyempre, dadako tayo dun sa mga kakampi niya. Number 1 niya si Tuta Soto. Diba? Sa One Ball University. Number 2, si Ping Lacson. Pinakasinungaling na senador na kilala ko sa balat sa balat ng Pilipinas. Tapos, mayroon niya kasunod si Bam Aquino. Pero hindi ka kasiguro kay Bam Aquino. Kasi mukhang lumalabas po pag matuloy ang eleksyon sa 2028 ay si Bam Aquino ang vice-presidente ni Sara. So, dalawang bagay yan. Ngayon, pero sabihin na natin bubuto si Bam Aquino para tanggalin si Sara sa impeachment. Bubuto isa si Kiko Pangilinan. So, 4 na. Ang isa sigurado niyan si Risa Hontiveros. 5 na. So, sino pa bang iba? Tingnan natin ito si Win Gatchalian, bubuto ba yan para tanggalin si Sara? Alam mo, sobrang kahit bitayin mo na pati waray kay si Win Gatchalian, hindi bubuto yan. So, 5 pa rin. Bakit hindi bubuto? Alam mo po, si Win Gatchalian ay matatapos bilang senador sa 2028. So, sinong papalit sa kanya? Walang iba kundi si Rex Gatchalian. Kaya nga, panay patutsada, pamimigay ng pera ni Rex Gatchalian, akala mo siya may-ari ng pera. Kasi siyang papalit kay Win Gatchalian. So, si Win Gatchalian naman, ayaw niya matalo na mawawala sa Senado ang mga Gatchalian. So, ang gagawin niya, hindi niya kukontrahin si Sara dahil kailangan nila ng boto. Kasi sigurado naman tayo na matalo o hindi si Sara sa impeachment,
sigurado po ako na lahat ng mga pro-dirty ay magagalit. At kung magagalit, wala kahit isang boto makukuha yung mga bumuto. Tandaan nyo yan. So, kahit si Risa Ontiveros manliligaw kay sa Duterte DDS yan eh. Gusto nyo mananalo, tatakbong BC or presidente. Eh parang alasan pa niya si Leni Robredo, pero alam ko si Leni, nakikita ko, ayaw na tumakbo. Ang iba bang pwedeng tumakbo? Yung dalawang tulpo naman, tingnan natin. Mapaglaro yung mga tulpo. Alam natin mga sinungaling mga yan. Hindi tapat sa kanilang sa sinumpaang tungkulin nila. Hindi nga sila tapat sa mga nagiging asawa nila eh. Sa atin pa kaya? Kay Sara pa kaya? So, yung dalawang tulpo, si Erwin at Rapi, alam ko hindi bubuto yan. O, kahit sabihin natin bubuto na lang. So, 6 kay Win, tapos plus 2 kay dalawang tulpo. So, 8. Sino pa ibang pwedeng bumuto pabor para tatgalin si Sara? Hindi naman pwede si Robin. Sigurado yan. Magkamatayan na. Hindi siya. So, sino pang iba? Si Lito Lapid? Pwede sabihin natin, siyam na si Lito Lapid. Sino pang iba? Si Chis Escudero, hindi yan buboto kasi kakasuhan nila. Papabor kay Sara yan. Si Joel Villanueva, hindi rin papabor yan. Tapos si Jinggoy Estrada, hindi rin buboto yan. Dalawang Estrada, hindi buboto yan. Sino pa? Yung dalawang Bilyar, malamang hindi buboto yan. Kasi yung Bilyar, gusto nila mananatili sila. Tatakbo kasi si Mark Bilyar sa 2028. Kailangan niya ng boto. Diba? Miss Ara Souza, tama ba ako? So, sino pang iba? Na mga si Pia Cayetano kaya? Malamang si Pia Cayetano buboto yan o hindi. Pero malamang hindi buboto. So, kasi bakit? Tatakbo kasi si Peter Cayetano na senador kayong 2028. Gusto ba niya wala nang magagalit ng DDS? Kasi pag si Pia Cayetano bumuto kontra kay Sara, titingalain po yan ng mga DDS na isang katraidoran. At kahit nakakampi nila si Alan Peter Cayetano, hindi na sila bumoto kay Alan Peter Cayetano. So, sino pa bang ibang mga senador? Wala na ko. Hanggang si Bato, nagtatago naman. Hindi bumoto sa kanila yan. Si Bungo lalo. O sino pang iba? Tinitingnan ko ang line-up Si Amy Marcos, hindi bumoto yan. O, wala na. Maximum na lang nila, walang senador. 16 na senador ang kailanganin. O ano, sino pang nakikita mo, Ma'am Ara Sousa? O si Arlie, ano pang nakita? Stage 4 cancer daw is not fit for president anymore. Naku, ikaw nagsabi, hindi ako naginip ko lang yun na may stage 4 cancer siya. Pero ang problema lang, talagang mag-ano na lang tayo ngayon. Ang diskusyon ko sa ngayon ay para mapaghandaan natin kung anong gagawin natin. Saka sakali, stage 4. At hindi malayo sa katotohanan. Kasi ang alam ko sa diverticulitis niya, meron siyang parang colostomy bag. Hindi siya makaka-EBS. Alam niyo, ibig sabihin, hindi maka-EBS. Sakit sa kanyang intestine. So, nilagyan siya ng bag sa kanyang katawan. Nabitbit niya yan, kaya buti na lang hindi mag-amoy tae kung tuwing lalakad siya. Diyan po, imbis na i-EBS siya, ay hindi na hirap na talaga siya. So, diyan na pupunta. So, ladies and gentlemen, itong panaginip ko, bihira lang ako mananaginip. Karamihan sa panaginip, di ba, kabaliktaran? So, ito na lang ngayon. So, kung naging presidente, sabi ng mga Cebuano, simba ko. Sabi ng mga Chabacano, servingquensa. Ay, sabi ng Ilocano, okay na anam. Paano na ngayon yan? So, pakinggan natin yung mga kwento sa palibot. Basta sinasabi ko lang maghumanda po kayo. At kung si Sara na maging presidente bago mag-Mayo, May ay magsitakbuhan yan sila mga magnanakaw. 67 ba naman ang pinangalanan na congressman na contractor? Ngayon, dito na natin makikita kung
matindi pala yung mag-wish sa birthday niya si Cara David. Di ba ang una namatay si Akop, unang kurap. Tapos namuntik-muntikan na si nadisgrasya sa motor si Johnny Pimentel na congressman dati na siyang gobernador ngayon ng Surigao del Sur. At nakita ng report ng Billionaire News Channel, ang 1 billion na garahe niya, garahe na sports car niya. Grabe itong kawatan talaga si Johnny Pimentel. Ang dami pa, pati sa agusan, ang dami mga kurakot dyan. Delikado si Joey Aquino. At lalo itong aming congressman sa South Cotabato na si Dinan Hernandez kasi bubuto siya kontra kay Sara. Delikado. Lahat ng bumuto yung kontra kay Sara. Ano na kayo? Magdasal na lang kayo o di kayo mag-resign na lang kayo. Pero kung meron ebidensya laban sa inyo, sigurado po yun. Kung anong ginawa ni Luis Trot sa ni Ridon, na pasampi na kahit kasi alam na wala silang ebidensya. Kasi kung hindi nila mapasampi na yun, sigurado hindi sila mananalo kay Sara. Nahiya na sila kasi sila rin mismo. Sa totoo lang, nagmamayabang na lang sila. Si Isabel, hindi Isabel Granada, namatay na si Isabel Granada. Si Isabel Zamora, na congressman ng San Juan. Akala mo ito mga congresswoman ito, akala mo feeling niya gwapa siya. Uy, hindi ka po gwapa. Nagbi-make up ka lang. Ngayon, nakita ko na para si Jervin Lucaret Distro, dati mataba mukha niya eh. Ngayon, payat na, maliit ang mukha niya. So nagpa-retoke ng kanyang mukha, kaya medyo lumiit ang kanyang pisngi. Kabaliktaran naman ng pisngi ni Ridon na parang pisngi ni Mr. Bean. Kaya tawag ko sa kanya Mr. Bean ng Pilipinas. Ito po yung mga nangunguna sa impeachment laban kay Sara. Sigurado ko tatakbo mga ito. Sila pag-una magpa-dismiss ng kaso. Siyempre, halimbawa, naaprubahan, kasi binabadali nila, naaprubahan ng House of Representatives ang impeachment. Siyempre, mapipilitan isampa sa Senado. Tapos, si Sara naging presidente. Ano mangyari niyan? Valid pa ba? Ang impeachment laban kay Sara nung vice-presidente pa siya. Kung presidente pa na siya, ano mangyari sa impeachment? Sila na mismo magpa-dismiss niya. Siguro doon babaliktad yung pinakaunang babaliktad na pinakaunang magiging sip-sip, balimbing, ay yung House of Representatives. Nakatingin ng Senado, sigurado na magbabalimbing na naman si Tito Soto na tumanggap ng 5 maleta na pera mula sa mga dating sundalo na hinatid pa niya doon sa opisina ni Tuta Soto doon sa katabi sa Baclaran Church. Diyan ang opisina niya. Private office niya yan. Pero diyan ang opisina niya nung hindi pa siya nanalo ng 2025 election. Kaya pag kunwari itong dalawang matanda ito alam mo, bilib ako dati kay Lacson. Binubuto ko yan. Ngayon, hindi ko na siya binubuto kasi lalo pa ngayon, saan ka makikita? Blue Ribbon Committee. Araw ng ebidensya, ayaw mo imbestigahan yung 18 na tinagurian ng dating mga sundalo, 16 dyan ng mga Marines. Nanggaling ka sa PMA, hindi ka nagtitiwala sa mga produkto ng mga kapwa mo PMA. Di ba? Ano pa ang silbi ng tinatag na motto ng PMA? Courage, integrity, loyalty. Ang nangyari, kabaliktaran, discourage, lack of integrity, tsaka disloyalty. Grabe. Dami-dami mga sasundalo yan. Binabayaran natin siya. Nag-aral sa PMA, binayaran natin pati tuition. Walang pinag-iba sa mga graduate sa UP. Binayaran natin mga Pilipino ang mga tuition nila, yung mga professor nila. Tapos lalabas pag graduate ay anti-Pilipino. Grabe. Yan si Terry Redon. Sa lumalabas yung pagkabubo niya. Expected ko sa kanya dahil scholar sa UP, sa College of Law, ay ang labas na bumutawi sa bibig niya, yung mga panay kabaliktaran. Hindi na ayon sa batas. Iisabang ako, College of Law graduate din ako. Nagtapos po ako sa pamantasan sa likod ng Manila City Hall. Yan, PLM. Diyan ako nagtapos. Scholar din ako. Kaya scholar ako ng mga taga Maynila. So, pero ako, tapat ako sa batas. Para magkaroon ng batas. Rule of law. Kaya kasi pinakamatindi
sitwasyon sa kahit anumang bansa para magiging patas ang labanan sa gitna ng mga mahirap sa buhay at baka marami sa buhay, ay tanging batas lamang ang sinasaligan para magpatuloy ang buhay. O kahit sa batas, kung ipapatupad, meron pang second class citizens, di ba? Pero ito ngayon, so sinabi ko, unang tatakbo yan, i-withdraw nila kahit naaprubahan ng impeachment at nagbiglang naging presidente si Sara. Aba, ang mangyari niyan, dead on arrival yung impeachment. Kahit isasampa sa Senado, kahit nasampa sa Senado, ay siguro itong gawa ng paraan ng mga senador yan. Ang mangyari po kasi, sa impeachment o sa batas ng impeachment, kailangan ng 1/2 Hatiin mo sa tatlo ang 24 na senador. Kung hatiin mo sa tatlo, wag na tayo mag 24 divided by 3, mathematics pa yun eh. At na lang, Tagalog na lang para mabilis ang math natin. 24 ito, hatiin mo sa tatlo, tigilan ang isang hati. Di tagwawalo, di ba? So kung 2/3, dalawang hati. So sa dalawang hati, 8, tsaka dagdagan mo ng 8, kung maliit ka pa noon, sabihin ng mga anak, mga apo mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang sa 16. Makakakuha ba 16? Binilang na natin, hanggang 8 senador lamang ang bubuto. Hindi ko alam kung iba naman ang inyong, ang inyong masasabi, pero sa akin naman ay, masasabi ko, hindi na po yan. Hindi na nadadami. Okay? May tumatawag kasi sa akin eh. Pero yan na lang, ipakinggan natin si Mr. Ken Garcia. May sinasabi siya. Marami mga chismis kasi. Ano ba yung ibig sabihin? May stage 4. Ako po, nanay ko namatay, pero walang cancer. Ang aking kapatid, 2 namatay sa cancer. Parehong stage 4. Pag nag-stage 4, delikado na talaga yan. Good as dead ka na. Dead man walking na itong mangyayari. So, pakinggan natin. Ni PBBM, Diyos niyo mga kababayan, andito na naman tayo eh. Gusto ko lang pong i-clarify mga kababayan, kung talaga pong si PBBM ay may stage 4 cancer, no? Nako, kasi yan po ay pinakalat ngayon mga kababayan nitong mga DDS, lalong-lalo na yung mga active dyan na mga bayaran, mga kasama ni Guanzon, Kati Binag, si Bugris, si Sas Rugandos, sino pa? Si Harry Roque, Maharlika, sino pa? Yung mga nag-post dyan, si G. Sonsa, itong si Binghot, di ba? Itong si Labanat Bay. Yan yung mga nagpo-post mga kababayan na may stage 4 cancer na daw si PBBM at malapit na daw or nangangamoy St. Peter. Hello? Mga kababayan, gusto ko pong i-clarify sa inyo, ang stage 4 cancer po ay matatawag po natin na sa acute stage na po yan. So, ibig sabihin ng acute stage, may taning na ang buhay. Kapag may taning na ang buhay, kapag may cancer, ano po una ninyong mapapansin sa taong may cancer, mga kababayan? Hindi, may nakahanda ng MR. Diba? Ngayon, parang mukhang may DDS daw na bumalik. May tawagin kita mamaya. Mga kababayan. At kay Ma'am Ashley, hayaan mo na yan, ma'am. Oo, baka nagising na. So, ngayon, mga kababayan, ito tanungin ko kayo, ano po bang palatandaan ng tao na may stage 4 cancer? Isa dyan, unang-una, nakahilatay. Pangalawa, kalbo. Hoy, kalbo ako Hoy, kalbo ako stage 4 mga kababayan, kalbo na. Hoy, Ken Garcia. Stage 4, nakahiga na yan. Ako, gusto kong i-explain sa inyo mga kababayan. Meron po kasi akong kasamahan dati sa isang community, asawa ni Ma'am Nora Bitalak, si Sir Stariap, kakamatay lang sa cancer, no kalbo din siya. 1 week ago, kakalibing lang. So yun po, may taning po kasi ang buhay at ang tagal po sa kanya ay 1 week lang. So which is tanggap naman po nila Ma'am Nora Bitalak sa Malaysia na ganun po ang nangyari kay Sir Star. Actually, si Sir Star hindi nga siya nagtagal ng 1 linggong nakahiga eh.
Kasi actually, malakas pa siya at that time. Pero mga kababayan, may taning na. So, tumagal po ng halos 2-3 araw, nakahiga na siya, nanghihina na siya. So, tanggap na po ng pamilya noon at that time. Kaya nagkikita-kita na sila mga kamag-anak sa sa isang hospital dun sa Malaysia. Nagsama-sama na silang lahat. So anyway, ang Mga dyan lang kababayan, no? Sa mga hindi po nakakilala, kwento lang naman si si Sir Kende. Staria po, asawa po ni Ma'am Basta Rory. daw makakalbo ay naku, kalbo mamamatay. Kalbo pa naman tayo. Paano ba yan? Ito naman, si Jay Guevara. Pakinggan natin si Jay Guevara. Mamaya pakinggan natin si Attorney Gwanson. Kasi kung salita naman niya, nangangamoy na daw St. Peter. Hindi ko alam ano ibig sabihin niya nangangamoy St. Peter. So ito naman muna si Jay Guevara. Mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa inyo lahat. Oo, confirm. Oh, Confirm confirm na Na is- kalbo? Ha? Confirm na ano? stage 4 na Naku. ang cancer niya. Sino si niya? Kumpirmado. Mamaya, i-detalye ko sa inyo mamaya. Easy lang kayo, ha? Masyado kayo nagmamadali. Chismis na nga lang kayo. Hindi porket libre, nagmamadali kayo agad. Ngayon, bago tayo mapunta doon sa topic na yan, dito muna tayo at mangunguha kami ng gulay. Alam ko yung ibang mga OFW dyan, tawag dito, etong gulay na to, ay matagal na nilang namimiss. Panlaban sa Ito kanser. ay gulay na takway, no? So baba tayo. Ayan, Ayan, paborito ko yan. ako ang yun, gravity. Gabi. Yan. Para kitang-kita talaga, di ba? Ayun na. Nandun na po ang aking amahin. Tingnan natin. Ay, Ayan, bakit pa may gabi. cobra dito? Ha? Yan ang munga ng takway, oh. Yan. Yan. Yan po yung dakway. Ay guys, subscribe nyo pa. Follow and subscribe. Tikman ko po ito nung nasa ano pa ako. Di, wag na eh. Ang stage 4 ang gusto kong kwento mo eh. Nakalimutan ko din pangalan nun, pero kinakain yun. Ito nga. Iyan daw ang gamot laban Ang ganda kanser, rito. eh. Promise, sobrang ganda. Basa-basa to. Guys. Oo. So yun nga, ngayon, kalat na kalat, yung issue, yung balita, na stage 4 na nga daw. At mukhang may mga sabi-sabi pa na nahihirapan ng huminga, nahihirapan ng gumalaw. Alam nyo kasi yung ganong kasing sakit talaga, delikado yun. Tapos ngayon, nakikita pa natin na may colostomy bag na siya na nakapaikot sa katawan niya. So mahirap din talaga yun. Mamaya, natin sa inyo kung paano ba makukonfirm na may sakit na siya. Hindi naman natin pinapanalangin na mamatay na sana siya. Ay, hindi naman natin pinapanalangin na mamatay na sana siya. No, hindi naman natin pinapanalangin po yun. Masama po yung ganung na mamatay na sana yung isang tao. 'Di ba? Anak, asawa, pati yung kapatid ng asawa niya, puta na magnanakaw, kawatan, putang inang yan. Oh. 'Di ba? Talagang Ba't nagmumura ka? hindi mo rin masisisi ang mga Pilipino ba't nakakapag-isip din ng masama para sa kanilang pamilya. 'Di ba? Kasi nga grabe. May daanan dito? Ay, dito na kami dadaan ni Papa. Mamaya na Mag-harvest kami Hindi na tatapusin, Mr. J. Ha? Ito naman, ito nang pakita ko, yung mensahe na Easter message ni Bongbong Marcos ay hindi po siya nag-live. Ano lang, may nag-post lang, kunwari siya. Pero walang live na post na pagbabati sa Happy Easter. Yan po nangyari sa ngayon. Tingnan nyo. Oh, yan ang bati niya kanina. Ano lang, pinost lang, sinulat lang. Sabi niya, I joined the entire Filipino nation in celebrating Easter Sunday, the triumphant culmination of the Holy Week and the sacred proclamation of Christ's resurrection. So, yan ang nakatibat. Pakinggan natin. Ano lang, wala yan. On this day, the empty tomb stands as powerful testament that life conquers death and hope prevails over despair. Across generations, Easter Sunday has reminded us that sacrifice is never
So anyway, hindi na natin tingnan yan kasi kung talagang hindi totoo na balita na namimilipit na siya sa sakit, ay hindi siya gagawa ng ganon. Siyempre, pepiesta ngayon dito yung mga pro-Duterte vloggers. Hindi yung pro-Duterte na mga tao ng botante. Kasi kung bakit kami kasama na ako, isama niyo na ako sa magbubunyi. Kasi bakit kailangan magbunyi? Siyempre ba naman matatanggal ang pinakamalaking problema sa bansa? Dapat magbubunyi tayo, di ba? So, ganun lamang po yan. So, ito na ngayon, tingnan na pakinggan natin itong isa sa pinakamalaking problema ng bayan dahil kay BBM hindi maalis-alis. Ito yung nagnakaw na. Sila ni BBM nagnakaw. May ipapaliwanag ko kung bakit talaga sila nagnakaw. Ito si Mr. T. Mr. T. Alam ko Mr. T, si Denches, Mr. Too Big. It's too big. Oh my, it's too big. Romualdez transferred a Massachusetts property worth Ayan, ulit. Former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez transferred a Massachusetts property worth $2.24 million or 130.5 million pesos to a Fraternity Brothers Corporation for just $1. U.S. government records list the 2.5-hectare estate in Dover, Massachusetts under the full name of the House Speaker since 1988. On July 1, 2025, Romualdez signed the quitclaim deed transferring ownership to a corporation named AMMY Incorporated for only $1. Delaware state records show the company was formed as a foreign corporation only on June 20, 2024, with a certain Andrew Casino listed as president. Casino, a fraternity brother of Romualdez in Upsilon Sigma Phi, sits on the board of directors of Benguet Corporation, owned by the Romualdez family. US-based realtors and lawyers say a quitclaim deed is not unusual as it is a legal means of transferring property. But what makes Romualdez's transaction stand out is a multi-million-dollar estate being turned over to a corporation for practically no payment at all. A US-based lawyer tells Rappler the transaction could count as a, quote, fraudulent conveyance because it may be used to hide assets from creditors. Rappler reached out to Romualdez and Casino via various channels for comment but has yet to receive a response. Okay, ito papakita natin na hindi lang yan. Former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez transferred Itong property ni Romualdez, nakamakuha pa siya ng property sa Spain. Matindi talaga ito. Okay, pakita ka lang natin Itong paano kayo mangyari sa kwan? Ang tanong ko, pinakamuri ako, ano kayo mangyari kay Martin Romualdez pag wala na si Bongbong? Kawawa naman. Mahabol ba natin ito, yung binili ng kalahating bilyon na propiedad na binili sa Espanya o Spain property worth up to 471.8 million tied to Martin Romualdez, Rappler report. Ayan, no? Grabe, may swimming pool na malaki. Grabe ito, napakasasa ito sa buhay ng mga ito. Yan po ang tatak Marcos. Pag sinabi Marcos kasama na Romualdez, ganun po yun. So, be that as it may, ang sabi po ni Attorney Rowena Guanzon na nangangamoy na ng St. Peter. Kung ano ba ang ibig sabihin ni Guanzon yan, siguro kayo na lang din siguro ang bahala magsabi kung anong ibig sabihin. Pero kung mangyari man yan at maging presidente na si Sara, ako yung unang papalakpak. Madam President, the Republic of the Philippines. Yan po ang mangyayari dyan. Okay, hanggang dyan lang muna. Si John De Latina nagagalit sa akin. Ay, kumakampi ako sa mga Duterte kasi unang-una ay sa gitna ng magnanakaw at mamamatay tao, doon na lang ako sa mamamatay tao. Total, ang kwento sa mamamatay tao, hindi naman totoo yun. Ang pumapatay doon, mga pulis. Pag sa pagnanakaw naman, mas totoo yung kwentong pagnanakaw kasi sino ba nagsasabi na nagnakaw siya? John De Latina. At hindi po yung totoo na si Duterte nagpumatay kay Percy Lapid. Wala po kaming ebidensya na ganun. Kaya maghunos dili ka po. Hindi po yung totoo. Ang problema sa inyo, naniniwala kayo na si Duterte nagpapatay kay Percy. Paano po mangyari yan? Kailan ba namatay si Percy? October 3, 2022. Sino bang presidente nun? Di ba si BBM? Sino may kontake bantag? Ba si BBM?
Ganun lang po. Bakit hindi mahuli-huli ngayon si Bantag? Si BBM Presidente ngayon. Kaya lahat kayo mga nagagalit sa akin, dahil dahil sa paniwala nyo na si Duterte pumatay kay Persilapid, maghunos dili kayo, wala pong katotohanan yan. Tapos sino pa? Isa lang masabi ko sa inyo, nagbumaliktad ako dati, tinitira ko si Duterte. Kasi paniwala ko, akala ko may ebidensya kayo. Wala naman pala. Lumabas sa confirmation hearing, itong unang galit na galit ako. Dapat nirespeto natin ang karapatan ng lahat ng akusado. Kahit sino mang akusado. Irespeto mo na, hulihin mo lamang siya kung may warrant of arrest na ipinalabas ng ating judge. Dito, pinagkanulo pa siya ni BBM diverticulitis. BBM alias diverticulitis. AKA, stage 4. Pinahuli pa, illegal arrest, walang utos ang judge, at tinapon sa dihig. Sigurado ako bakit ang tagal ng Supreme Court mag-decision, Supreme Court natin, kasi alam ng Supreme Court kung anong tama. Natatakot lang ito kay BBM. At nakita na ngayon ng ICC, nakita niyo naman sa confirmation sa ICC, ano bang ebidensya nila kay Duterte? Hindi, nablangka sila sa katotohanan na yung ebidensya lamang pala nila kay Duterte ay parang guni-guni, parang ghost project ng flood control. Guni-guni na si Duterte ay nagutos. Para nila mag-guilty si Duterte, kailangan nila ng ebidensya o testigo na magtuturo na bawat isa sa namatay ay si Duterte ang nag-utos. Paano malalaman yun? Nangyari ang patayan, yes, hindi natin maialis yan, totoo talaga. Pero hindi din natin maialis nasa kabila ng mga patayan na yun sa war on drugs. Hindi rin natin maialis ang katotohanan na yung total na namatay sa datos ng Philippine National Police at PDEA na pinalabas ngayon sa confirmation hearing dun sa ICC, ang lumalabas po, 97% na mga hinuli sa panahon ni Duterte ay kinasuhan at kinulong. Tanging 3% lamang ang mga namatay sa operation. Ibig sabihin, given that hard fact, mapapatunayan ba nila si Duterte nagpapatay ng 3%? Lumabas sa confirmation hearing, wala po silang naipakitang ebidensya na si Duterte nga nagpumatay. Pinakamatinding ginawa nila, nung ipinakita naman ni Attorney Kaufman na abogado ni Duterte, na ang lahat po ng mga video na ginamit sa balita na pinalabas para sabihin si Duterte ang nagpapatay ay yung mga video na may tawag na kill, 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 kill. Pinutol ang dulo, ang karugtong ng video na kung saan nagsasabi si Duterte sa mga pulis, pag pumatay kayo, kailangan may justification. Kung wala, there will be a hell to pay for you. Tinanggal nila yon. Lahat po ng lumabas, kaya galit na galit po si Atty. Kaufman sa ABS-CBN, sa Rappler, sa GMA7, lahat po kasi nilabas ng balita. Tinanggal po ang karugtong ng video. Pinalabas na nila na nag-utos si Duterte na papatay. Ngayon, ang pinaka-problema nila is paano nila, wala silang ebidensya na direkta na maipapakita na si Duterte mismo nag-utos sa bawat patayan. Kasi the only way na matatalo si Duterte, the only way na maikonfirma yung mga kaso laban kay Duterte ay kung mayroon kayong ebidensya maipakita. Sa bawat pinatay na yon ay andoon si Duterte. Anong ipapakita ng ebidensya? Maaring may video na nag-uutos si Duterte, patayin mo yan. Isa sa mga ebidensya pinakita nila yung si Kian de los Santos na pinatay ng 3 pulis. Ngayon, kung ipinakita nila yan na ebidensya, kabaliktaran, magiging ebidensya pabor kay Duterte yan. Bakit po? Diyan may ipapakita na sa panahon ni Duterte, may katarungan pala na nangyayari. May korte. Bakit? Kasi mailalabas nila na sinintensyahan ng korte yung 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos. At ito ay kinumpirma na ng ating katastasang hukuman.
Kaya nasa kulungan na po yung 3 pulis na yun. Yung iba pa, may mapakita nila, ibig sabihin po, wala sila, sa kabila ng walang ebidensya, ay sa katotohanan, wala rin silang ikukonekta. Kasi kahit tanungin mo kahit sinong abogado, si Atty. Tebelen, si Atty. Abad, na kaibigan ko, lahat po na abogado, si Atty. Mungan, si Phil Mungan, na alam ko nanonood ngayon, si Atty. Sabare, Atty. Pe, nanonood sila ngayon. Kahit sinong abogado, tanungin mo, kahit sinong judge, kahit sinong fiscal. Fiscal AJ, tanungin natin. Hindi tayo pwede, pagdating po sa kaso, hindi tayo pwede mag-guni-guni na lang kung sa tingin natin ay siya ay convicted kagad. Ang katotohanan ay nandyan. Hindi ba naniwala nga tayo nga si Lacson ay siyang pumatay sa Kuratong Baliling? Pero na-absolto siya kasi iba yung paniniwala. Iba yung ebidensya. Ang katotohanan, wala silang ebidensya. So, sa kabila ng lahat yan, so nakikita ko po na ang panaginip ko na mamatay si BBM ay magiging presidente si Sara. At kung bago maging presidente si Sara, nananaginip din ako na sa April 22, ito lang April 22, malapit na, ay mananalo si Duterte at i-anunsyo ng International Criminal Court na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At kung walang jurisdiction sa Pilipinas, wala na rin jurisdiction kay Duterte. Kaya ito na po ngayon, wala talagang patutunguhan yung tinatawag na pagnanakaw. At nagugulat na lamang ako, yung mga taong gaya ng mga kagaya kay Ronel, no? Kagaya kay, bakit kayo hindi pa maniwala, ba't hindi na pong ebidensya ng pagnanakaw, tapos suportahan pa ninyo? Mga kasamahan ko sa kadilaw-dilaw dati, tsaka kakamping, sa mga makabayan, ay na-dismaya ako sa inyo. Akalain mo, puno ng ebidensya nakaw si BBM, ano pa nila, protektahan pa niyo si BBM? Ayaw niyo suportahan ang impeachment laban kay BBM? Buti na lang, nagbago na nag-isip itong grupo ng makabayan, sila ni Congressman Tino, si Congressman Atty. Rene Luisco, saka si Sara Ilago, sinuportahan nila yung impeachment laban kay BBM, pero binasura naman ng mga grupo na ni Luistro, Locarit Luistro. So yan po ang sitwasyon sa ngayon. Ladies and gentlemen, sabi ni Atty. Guanzon, nangangamoy na nga ng St. Peter. At pagkaganon, magkatotoo ang aking panaginip, di papalakpak ako at magkaroon na po ng liwanag sa ating bayan. Magandang gabi po sa inyo.